from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "If your brother sins against you, go and tell his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell the church. If he refuses to listen even to the church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if 2 of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them." Brothers and sisters, the living gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Come, Holy Spirit, bless this priest, unworthy priest about to preach. Bless these people who will listen with their hearts, not just with their ears. Come, Holy Spirit. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tanong, nasubukan nyo na po bang mamili sa palengke? Yes or no? Yes. Anong madalas ninyong sabihin sa tindera? Wala na bang bawas to? Wala na bang tawad to? Kahit nga siguro pagbili nyo ng face shield na yan o ng mask, humingi pa rin kayo ng tawad. Wala na bang tawad ito? Ang mahal naman. Iyan ang madalas nating maririnig sa mga palengke, sa talipapaan, sa ukay-ukay. Pero sa mga department store, hindi eh. Bawal? Bakit po kaya bawal? Mabuti pa sa palengke, sa talipapa, sa mga ukay-ukay, madalas nating marinig yung wala na bang tawad? Pero sa ating puso, minsan, ang hirap maganap ang tawaran. It is very difficult for us to ask for bargaining, for forgiveness. Tanong, bakit nga ba dumarating sa punto ng ating buhay na hirap tayo magpatawad at humingi ng tawad? Ilang tao ba ang involved sa pagpapatawad? 2 lang ba? O 3? Una, ang involved dyan ay ikaw, tayo,
na humihingi ng tawad. Pangalawa, yung taong hinihingian natin ng tawad. At pangatlo, at pinakaimportante, ay ang Diyos. Na kung saan sa Diyos nagsisimula ang grasya upang tayo ay magbigayan ng tawad. Meron pong isang parishioner na nag-reply, sabi niya, Father, madali lang magpatawad, pero kung ang sugat ng dinulot ng kasalanan ito ay malalim, mahirap. To err is human, to forgive divine, wika nga nila. Pero hindi ba talaga na ang paghingi ng tawad ay isang proseso? It is always a struggle. Kaya nga kahit titingnan natin sa pamimili, merong struggle. Magbibigayan kayo, magbabargaining kayo. O sige, tapat na po, 50 na lang, ganito, ganyan. Bargain, it's a struggle. It's a process of win-win situation. Iyan, praktikal na pamamaraan sa pamimili. At ganyan din maihalin tulad natin ang ninanais ng Diyos sa ating Ebanghelyo ngayon. Na sa pagpapatawad, kailangan meron kang pagnanais, the desire to receive forgiveness and to give forgiveness. Hindi yan madali, mga kapatid, dahil kinakailangan natin ng isang pusong marunong magpakumbaba. One has to be humble enough upang maganap ang pagpapatawad. When we humble ourselves before God and others, unti-unting natutunaw ang pride sa ating pagkatao. Nahihirapan tayong magpatawad at magbigay ng tawad dahil tayo ay merong pride sa ating buhay. At ulitin ko po, kapag sinabing nating pride, ito rin ay isang uri ng sabon. Ginagamit para maging malinis ang maduming damit o anumang kagamitan. That is precisely the point. Kapag hindi nating hinugasan ang pride sa ating buhay, mananatili ang mantsa ng kasalanan sa ating buhay. Mananatiling matigas ang ating puso at hindi magkakaroon ng kapatawaran. At ito ang hamon sa bawat isa sa atin. Magsumikap tayong maisabuhay ang pagpapatawad ng Diyos sa sarili mo, sa kapwa. Kaya nga madalas natin yung marinig at sambitin sa panalangin ng Ama namin. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Hindi ba ito naman talaga ang kinakailangan natin? Magagawa lamang natin ito kung isa sa buhay natin ang Ebanghelyong narinig ngayon. Natatawagin kong practical and spiritual tips of Jesus on how to forgive. Naisip ko, sabi ko siguro, kung si Jesus ay vlogger sa YouTube, trending na ito. Baka umabot pa ito ng bilyon. Why?
Diba? Sa dami ba naman nating nahihirapan, nag-struggle sa pagpapatawad at paghingi ng tawad? Lalo na sa mga nakasakit sa atin o nasaktan natin, ewan ko na lang kung hindi ito mag-trending si Lord. The tips of Jesus, the guide that Jesus gave to us from this gospel is very practical. Nariyan lahat. Simulan mo muna ikaw at yung tao. Kapag hindi nadala, magtawag ka pa ng isa o dalawang witnesses. Kapag wala pa, doon ang aaksyonan. At ganito ang paanyaya sa atin ng Diyos. Na tayong lahat, alam niya na nahihirapan tayo, nagkakaroon tayo ng struggle sa pagpapatawad. Kaya binigyan niya tayo ng guide, binigyan niya tayo ng tip. Ang tanong, pinakikinggan lang ba natin ito o isinasabuhay natin? Hindi madali. Kaya nga, magsusumikap tayong gawin. At hindi ba sa sakramento ng kumpisal at banal na Eucharistia, dito rin natin mismo nagaganap ang tawaran between us, the faithful, humihingi ng kapatawaran sa Diyos sa Eucharistia, humihingi ng kapatawaran sa sakramento ng kumpisal, at ang Diyos na nag-uumapaw sa pagpapatawad sa sangkatauhan, mahirap mag-move on kapag ikaw ay nasaktan. Subalit, mabilis ang paghilom kung ikaw ay magpapatawad. Our prayer will be for today and every day. Let the power of the Eucharist permeate our hearts to forgive and love always. Katulad ng ating mahal na ina, Our Lady of Salvation. Meron ba tayong narinig sa mga pagbasa sa Ebanghelyo, sa kwento, sa Biblia, ng ating mahal na ina ay nagkimkim ng galit sa mga taong gumawa sa kanyang anak pagpako sa krus? Wala. Narinig ba natin na siya bilang isang ina ng Diyos, bilang tao, ganap na babae, nagreklamo sa Diyos? That heart of Mary would always give us the example of how to forgive. Ikaw, may maintenance ka na ba? Hindi ba itong paanyaya sa atin ni Kristo? Ito ang dapat nating daily maintenance. Yung matutong magpatawad at humingi ng tawad. Ikaw, kailangan mo din ba nito? In the name of the Father, and of the Son, and of the